Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Buking na ni Annalyn ang tinatagong sikreto ng kapatid niyang si Zoe. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nakita ni Lyndon at Annalyn si Dax sa isang tiyanggian. Kaya naman ang lalapitan na sana ito ni Lyndon ay nakatakas at nakatakbo ito, palayo sa kanila. Nakita naman ni Annalyn na nahulog ang gamit ng baby sa pagtakbo nitong si Dax. Kaya naman agad niya itong pinulot. Nagtataka nga itong si Annalyn kung bakit bumibili si Dax ng gamit ng baby. Maging si Lyndon nga ay nagtaka na sa nakita nilang binili nitong si Dax. Dito nga ay pumasok sa isip nitong si Annalyn ang sinabi ni Justin sa kanya na may relasyon nga ang dalawa. Dagdag pa nga nito ay pinakita daw ni Dax na picture nilang dalawa ni Zoe na magkatabi at magkasama. Kaya naman mas lalong lumakas ang kutob nitong si Annalyn na tama nga ang hinala niya na si Dax ang totoong ama ng dinadala ni Zoe. Kaya naman para makasiguro nga sila na si Dax ang bumili ng pang-babing gamit ay nagtanong sila sa tindera. Pinakita ni Annalyn ang pictures ni Dax sa tindera para makasiguro na si Dax talaga ang bumili at nakita nila. Kinumpirma ng tindera na si Dax nga ang bumili. Napag-alaman nga din nila ni Annalyn at Lyndon na excited na nga daw itong si Dax sa magiging anak nila ng doktora. Lalo pa nga daw at ang magiging ina daw ng magiging anak nila ay isang doktora. Kaya naman daw sinabi ni Dax na ang pinakamahal ang ibigay sa kanya dahil may kaartihan daw sa katawan ang girlfriend niyang doktora. Dito nga ay nakumpirma at nagulat itong si Annalyn at Lyndon sa sinabi ng tindera dahil tama nga ang hinala niya na hindi nagsasabi ng totoo itong si Zoe. Lalo na nga at bigla na lang ang pagsulpot ng nagpakilalang tatay ng dinadala ni Zoe. Kaya naman matapos nilang malaman ang katotohanan, nag-aya na si Annalyn na umuwi. Dahil booking na nga itong si Zoe. Gusto niyang makausap at kumprontahin ang kapatid niyang si Zoe. At hindi na niya kailangan pang itago na si Dax talaga ang ama ng pinagbubuntis niya. Dahil nakumpirma na nila ito nang makita nga nila itong si Dax. Sinabi ni Lyndon na kailangang magpaliwanag ni Zoe dahil marami na ngang ebidensya na magkapagsabi na si Dax talaga ang ama ng dinadala ni Zoe at nagpapanggap lang si Doc Cifra para hindi nila malaman na kriminal ang nakabuntis kay Zoe. Kinabukasan sa Apex, agad pinuntahan ni Annalyn si Zoe. Laking gulat nga ni Annalyn nang makita niya si Doc Cifra sa loob ng kwarto. Nakasama nga nitong si Zoe. Kaya naman naudlot nga ang dapat pakay nitong si Annalyn. Nakausapin si Zoe tungkol dito kay Dax. At paaminin si Zoe na nagpapanggap lang si Doc Cifra dahil wala nga itong paki sa kanya. At hindi naman siya nito binibisita sa kwarto niya. Pero mali nga ang inakala nitong si Annalyn dahil nandun nga itong si Doc Cifra at inaasikaso nga itong si Zoe. Habang nandun nga itong si Annalyn sa kwarto nitong si Zoe, naisipan niyang gawin ang utos sa kanya ni Madam Chantal para mas magmukhang makatotohanan, lalo pa nga at sa harapan nito ni Annalyn, para mas lalong mapaniwala at tantanan na si Zoe. Nagpropose itong si Doc Cifra kay Zoe. Kitang-kita sa mukha ni Annalyn, ang gulat na gulat siya. Bigla siyang naguluhan sa mga nangyayari. Dahil ang sabi nga kahapon nitong si Doc Cifra ay hindi pa siya sawa sa pagkabinata. Ngayon naman daw ay biglaan na lang itong nagpropose kay Zoe. Lalong kinagulat nitong si Annalyn nang umoo si Zoe sa pagpropose nitong si Doc Cifra. Kaya naman gulong-gulo na nga ang utak niya kung paano nangyari ang lahat at kung sino naman ang nabuntis nitong si Dax. Sinungitan ni Zoe si Annalyn nang makita niya ito nagulat na gulat sa ginawa nga ni Doc Cifra. Tinamukha niya kay Annalyn na mali lahat ng hinala niya at wag na daw siyang pakialaman nitong si Annalyn dahil engaged na siya. Engaged na nga siya sa tatay ng magiging anak niya. Sinabi na lang ni Annalyn na congratulations sa inyong dalawa
Alagaan niyong mabuti ang magiging anak niyo. Kaya naman paglabas ng kwarto nitong si Annalyn, agad tinanong ni Zoe si Doc Cifra kung totoo ba ang pag-propose nito sa kanya. Napahiya naman si Zoe sa sagot ni Doc Cifra dahil ginawa niya lang daw yon dahil sa utos ng Lola Chantal niya at nasa plano lang nila yon kaya sinunod lang niya. Kaya naman para nga mas hindi na sila paghinala ang dalawa ay naisip ni Zoe na ipalalam kay RJ para hindi na din nga ito mangulit sa kanya. Pinatawag ni Zoe si RJ. Pinakita ni Zoe ang singsing sa kamay niya. Nagkunwari nga itong masaya sa harap ni RJ. Nakunwaring masaya dahil sa wakas ay kakasal na sila ng boyfriend niya. Natuwa naman si RJ sa nalaman niya. Dahil sa wakas ay matutuldukan na nga lahat ng tanong sa isip niya at hindi na niya pipihinalaan pa si Zoe. Nakipag-ayos si RJ kay Doc Cifra para sa ikapapanatag ng isip niya. At para na din nga hindi na ma-stress itong si Zoe kung palagi na nga lang silang nag-aaway nito. Ngayong alam na nga ni RJ na papanindigan na siya ng ama ng anak niya. Pag-alis ni RJ, natuwa si Zoe sa kinalabasan ng plano ni Madam Chantal dahil sa napaniwala na nga nila itong si RJ. Hindi nga lang siya sure dito kay Annalyn kung naniniwala nga ito sa palabas nitong si Doc Cifra. Nagkita naman si Annalyn at si Lyndon. Sinabi ni Annalyn na ikakasal na si Zoe. Nagtaka naman si Lyndon kung kanino ito ikakasal. Sinabi ni Annalyn na nagpropose na ang ama ng anak nito at umuo na nga daw si Zoe. Hindi pa din nga sila makapaniwala dahil hanggang ngayon nga ay nagtataka pa din sila dito kay Dax. Dahil sa nangyari, kinausap ni RJ si Annalyn na nagkamali siya ng tingin kay Zoe at nagsisisi daw siya sa ginawa niya dahil hindi niya akalain na nagsasabi pala ng totoo itong si Zoe. Kaya naman sinabi ni Annalyn na gusto niyang makausap si Zoe bago ito umuwi. Nang malaman nga ni Annalyn na kakababa lang ni Zoe sa parking lot ay agad niya nga itong hinabol para makausap. Napaatras si Annalyn sa nakita niya. Nakita niya si Dax kasama itong si Zoe. At ang malala pa nga ay hawak ni Dax ang kamay ni Zoe at mukhang may mahalagang pag-uusapan ang dalawa. Kaya naman nagdahan-dahan si Annalyn na pumunta malapit dito kay Zoe at Dax para malaman kung ano at bakit magkasama ang dalawa. Dito nga natuklasan ni Annalyn na may relasyon nga ang dalawa at hindi siya nagkamali sa mga pagsama-sama niyang detalye at kasabot lang nila itong si Doc Cifra para hindi madamay si Dax. Nagtatalo ang dalawa dahil nabalitaan ni Dax na may ibang boyfriend itong si Zoe at yun daw ang ama ng magiging anak ni Zoe. Nagpaliwanag si Zoe sa plano lang yun lahat ng lola niya dahil hindi nila pwedeng ilantad itong si Dax dahil kriminal daw ito. Hindi na nga ba makakatakas itong si Dax? Ilalantad na kaya ni Annalyn ang buong katotohanan na si Dax talaga ang ama ng pinagbubuntis ni Zoe? Ano kaya ang susunod na plano nitong si Madam Chantal? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!